Hello mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So panibagong araw, panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. So ngayon, gusto ko lang sagutin ang katanungan ng ating isang subscribers. By the way mga ka-backyard, gusto ko lang i-shout out ang ating isang subscriber. So shout out sa iyo Antonio Baselio. So ito po ang katanungan niya sa akin mga ka-backyard. Lodi, baka pwede po pahingi naman po ng listahan ng mga vitamins na ibinibigay mo. Subukan ko po mag-alaga ng cockatiel. Retired na po ako. Salamat. So salamat sa napakagandang tanong sir patungkol sa ano nga ba mga vitamins na ibinibigay ko sa aking alagang cockatiel. At maganda yung decision mo sir na habang nag-retired ka is mag-alaga ka ng cockatiel dahil maganda po sila pantanggal ng stress natin. So pumunta na tayo ngayon mga ka-backyard sa topic natin kung ano nga ba ang mga binibigay kong vitamins sa aking mga alagang ibon o sa aking mga alagang cockatiel. So una mga ka-backyard, ang ibinibigay kong vitamins sa aking mga alagang cockatiel is nagbibigay po ako ng essential vitamins sa kanila. So saan nga ba pwede tayong bumili ng essential vitamins mga ka-backyard sa ating alagang ibon? So kung malapit ka sa aking area, so ang area ko nasa Cagayan de Oro City, nagbibinta po ako ng mga essential vitamins dahil may agribit po ako na store. So pwede kayo mag-avail ng essential vitamins doon. Mag-PM lang kayo sa akin, CDO Bird Lover. So yan po ang page ko. Pwede po kayo mag-avail anytime pag gusto ninyo. So pag medyo malayo naman kayo sa area ko mga ka-backyard, pwede kayong bumili niyan sa sa Lazada. So click lang kayo doon, i-search nyo lang essential vitamins for bird. So marami kayong makikita doon ng mga essential vitamins na pwede nyong mabigay sa inyong mga alagang ibon. So ang pagbibigay ko po ng essential vitamins sa aking mga alagang ibon is nagbibigay po ako 4 times a week. At ang itinatagal po ng essential vitamins sa tubig is nasa 5 hours lang po ang itinatagal niyan. So pagkatapos ng 5 hours, palit na kayo ng plain water sa inyong alagang ibon para maiwasan natin ang pagkasakit nila. At pagdating naman mga ka-backyard sa maulan na panahon, nagbibigay po ako ng Bitracin Gold para pangdipinsa sa ating mga alagang ibon. Hindi naman natin maiwasan na mayroon tayong ibon na magkakaroon ng sakit dahil sa paiba-ibang klima ngayon sa ating area. So ayan, nagbibigay ako ng Bitracin Gold. So ang itinatagal po ng Bitracin Gold is nasa 5 hours lang din. Pagkatapos ng 5 hours is nagbibigay ako ng plain water sa aking mga alagang ibon. So disclaimer lang mga ka-backyard, ang ibinahagi ko sa inyong idea kung ano ang mga vitamins na ginagamit ko sa aking mga alagang ibon is based lang po sa aking experience. At kung may ibon ka na inalagaan at iba ang mga pamamaraan mo, so nirespeto ko ang mga pamamaraan mo mga ka-backyard. Dahil bawat mag-ibon, iba-iba po ang diskarte sa pag-aalaga ng mga ibon. So ang diskarte ko po is yan lang po ang ibinabahagi ko sa aking mga subscriber patungkol sa mga vitamins na ginagamit ko. At pag sinasalang nyo na ang inyong cockatiel mga ka-backyard for breeding at nakikita nyo na nag-start na silang mag-mating sa loob ng cages nila na pinaglagyan nyo, is pwede na kayo magbigay ng egg 1,000. So nakakatulong po yan na mapaganda ang breeding ng inyong alagang cockatiel dahil subok ko na po ang egg 1,000 na maganda talaga sa pagbibigay ng itlog ng ating mga breeder na cockatiel. So ayan, kitang-kita nyo naman mga ka-backyard, sa 5 eggs ng aking pair na to is na-hatch po lahat. So ang ibinibigay kong vitamin sa kanila is yung egg 1,000. At saka sinamahan ko na din mga ka-backyard ng tig 3 piraso ng Gallimax 21. Maganda kasi ang Gallimax 21 para sa fertility ng ating mga alagang ibon na sinasalang for breeding. At saka pagdating naman mga ka-backyard sa ibon natin na mayroon ng mga sisiw o may mga painakay na sila, is nagbibigay po ako ng oat growth, sunflower, canary mix, at yung chick booster. So ang mga pagkain na yan mga ka-backyard is maganda po sa ating mga alagang ibon na may mga painakay na inaalagaan. So wag po kayo mag-alala kung marami ang pagkain na inilagay nyo sa loob ng kulungan ng inyong parisa na cockatiel dahil hindi po sila magkakaroon ng sapula. Dahil yung mga nakakain nila
is nabibigay po nila sa kanilang painakay. At saka madali pong lumaki ang kanilang painakay, malusog po dahil marami po kayong ibinibigay na pagkain na masustansya sa inyong alagang ibon na may mga inaalagaan na sisiw sa loob ng nest box. At dagdag reminders ko din sa inyong mga ka-backyard, huwag din ninyong kalimutan na maglagay ng cuttlefish bone sa loob ng cages ng mga ibon ninyo. Dahil malaki po ang papel ng cuttlefish bone sa ating mga alagang ibon dahil nakapagbibigay po yan ng calcium sa kanila. Lalong-lalo na sa mga ibon natin na sinasalang for breeding. So malaki po ang papel ng cuttlefish bone sa breeding season nila. At huwag din yung kalimutan na magbigay ng mga gulay sa inyong mga alagang ibon katulad ng kangkong, talbos ng kamote, dahon ng alugbati, pichay, at marami pang iba na pwedeng ipakain sa ating mga alagang ibon. Maganda kasi na magbigay tayo ng gulay sa ating mga alagang ibon 2 times a week. At least mayroon silang makukuha na natural vitamins sa mga gulay na ibinibigay natin. So, ito lang ang masasagot ko sa katanungan mo, sir, patungkol sa ano ang mga vitamins na ibinibigay ko sa aking alagang kukatil. So, sinamahan ko na din ng mga gulay, cuttlefish bone para at least meron kang dagdag idea pag once nag-start ka na sa pag-alaga ng cockatiel. So, dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. God bless po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, subscribe para friends na tayo forever sa aking munting channel. At para lumago din tayo at para makagawa din ako ng mga maraming videos patungkol sa mga katanungan ninyo at patungkol din sa aking mga alaga na inalagaan. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo palagi. Happy bird keeping po.